sabihin? Hindi siya gumagala. Kuya, natatakot ako. Tay, gising po. Pasensya na po. Dead on arrival. Kuya? Sino na mag-aalaga sa atin? Ako na. Pero kuya, estudyante ka pa lang. Hindi na ngayon. Tay, di ba sinabi ko po sa inyo na magpahinga po kayo ngayon? Sabi ni Edward sa ama. Baka sumpungin na naman po kayo ng high blood nyo nan. Gusto nyo po ba yun? Tatapusin ko lang ito, anak. Tugon ng ama ni Edward. Kailangan ko kasing matapos ang pag-aani ko nitong gulay para mabayaran na ito at makabili ako ng bigas. Tay, may dala na ho akong bigas ho. Sabi ni Edward. Ako na ho ang magtutuloy niyan. Huwag na matigas ang ulo, tay. Makinig na lang ho kayo sa akin. Walang nagawa ang tatay ni Edward at napatango na lamang bago umahon. Si Edward ang pumalit sa pag-ani ng mga gulay sa bukid nila. May bukid sila, Edward. Hindi ganun kalakihan, pero sapat na para sa taniman nila ng mga gulay at palay. 10 magkakapatid sila, Edward. Noon, hindi nila alam ang ibig sabihin ng salitang kulang. Sagana sila. May malawak silang bukid na hitik sa palay at gulay. May mga tauhang tumutulong sa ani. May mga truck na naghahatid ng produkto sa palengke. Ang kanilang bahay, yari sa kahoy at bato. Laging may laman ang kusina at laging may halakhakan sa pagkainan. Tuwing gabi, sabay-sabay silang kumakain habang nagkukwento ang kanilang ina tungkol sa paaralan. Mag-aral kayong mabuti. Lagi nitong paalala. Ang lupa, pwedeng maagaw, pero ang talino at edukasyon, hindi. Isang guro ang kanilang ina. Disiplinado pero mapagmahala. Siya ang ilaw ng kanilang tahanan. Ngunit hindi lahat ng masaganang buhay ay ligtas sa inggit. Unti-unting nagsimulang dumalaw ang mga tiyahin nila. Sa simula, may dalang ngiti at matatamis na salita. May mga papeles na kailangang pirmahan. May mga pagkakataong pangnegosyo raw na makakapagpalago pa ng lupa. Nagtiwala ang kanilang ama. Nagtiwala ang kanilang ina. Hanggang sa isang araw, nagising na lang silang may mga bahagi ng lupang hindi na pala sa kanila nakapangalan. Isang pirma, isang kasunduan, isang pagkakamali. At unti-unting nawala ang lahat. Ang mga tauhan nagsialisan, ang mga truck nabenta, ang mga ani lumiit. Hanggang sa dumating ang araw na wala na silang maipambayad sa utang. Isang gabi, narinig ni Edward ang pag-iyak ng kanyang ina sa likod ng bahay. Hindi ko naprotektahan ang mga anak natin. Humahagulgol ito sa ama. Wala siyang nagawa kundi yakapin ito. Ngunit hindi kinaya ng puso ng kanilang ina ang bigat ng pagkatalo at panlilinlang. Sa loob lamang ng ilang buwan, ito'y nagkasakit. Unti-unting nanghina at isang madaling araw habang tahimik ang buong bahay, tuluyan na itong pumikit. Walang sigawan, walang drama. Isang mahinang hinga lamang na hindi na nasundan. Sa araw ng libing, unang beses nakita ni Edward ang kanilang ama na tila nawalan ng lakas. Nakatingin lamang ito sa kabaong. Walang imik. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang dating masiglang ama ay naging tahimik. Ngunit hindi siya sumuko. Mas maaga siyang gumigising. Mas matagal sa bukid. Kahit tirik ang araw, kahit umuulan. Hindi ko hahayaang huminto ang pag-aaral ninyo. Madiin itong sabi sa kanilang lahat isang gabi. Pangarap yan ng nanay ninyo. At doon nagsimulang maging matatag si Edward. 4th year college na siya noon. Ilang buwan na lang at magtatapos na. Education ang kurso niya. Gustong gusto niyang maging guro. Hindi lang dahil sa mas maayos na kita, kundi dahil iyon ang pangarap ng kanyang ina. Madalas siyang magtrabaho sa gabi bilang service crew. Sa umaga, estudyante.
Sa hapon, katuwang ng ama sa bukid, may mga araw na halos 2 oras lang ang tulog niya. Isang gabi, habang nagre-review siya para sa final exams, nakita niya ang ama na tahimik siyang pinagmamasdan. Anak, tawag nito. Apo tay, kapag naging guru ka na, siguraduhin mong may batang makakaahon dahil sa'yo. Gaya ng gusto ng nanay mo. Napangiti si Edward kahit pagod na pagod. Apo tay, pangako. Sa loob-loob niya, hindi lang diploma ang hinahabol niya, kundi isang pangakong kailangang tuparin. At hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa siyam niyang kapatid na nakatingin sa kanya bilang susunod na haligi ng kanilang tahanan. Hindi niya pa alam noon na mas mabigat pa ang susunod na pagsubok. Ngunit handa siyang lumaban. Dahil kung may isang bagay na hindi na nila pwedeng mawala, ito ay ang kanilang pangarap. Isang araw, kagagaling lang ni Edward sa kanyang pinagtatrabahuhan bilang crew. Amoy mantika pa ang kanyang uniforme at ramdam pa niya ang pagod sa buong maghapon na pagtayo at pagngiti sa mga customer kahit masakit na ang paa. Madilim na nang makauwi siya sa kanilang bakuran. Pagpasok pa lang niya sa gate, may kakaibang kaba na siyang naramdaman. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Kuya! Kuya! Si Julio iyon, namumutla, nanginginig ang boses. Biglang bumagsak si tatay! Kuya, si tatay! Parang binuhusan ng malamig na tubig si Edward. Hindi na niya hinubad ang apron. Hindi na niya inisip ang pagod. Tumakbo siya papasok. Sa gitna ng sala, nakahandusay ang kanilang ama. Nakapikit, namumutla, hindi gumagalaw. Tay! Tay! Sigaw ni Edward habang kinakalog ito. Walang tugon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang chinecheck ang pulso. Mahina. Halos wala. Julio! Tumawag ka ng tricycle! Dali! Nagkakagulo ang mga kapatid. May umiiyak, may nagdarasal, may tulala lang sa sulok. Sa ospital, hawak ni Edward ang kamay ng ama habang mabilis ang galaw ng mga nurse. Nanginginig ang dibdib niya sa bawat segundo ng paghihintay. At biglang, tuluyang tumahimik ang monitor. Lumabas ang doktor. Seryoso ang muka. Pasensya na po. Dead on arrival. Parang nabingi si Edward. Hindi niya marinig ang iyak ng mga kapatid. Hindi niya maramdaman ang sahig na kinatatayuan niya. High blood. Pumutok ang ugat sa batok. Isang iglap. Wala na. Ang nag-iisang natitirang haligi ng tahanan nila. Unti-unting bumagsak ang tuhod ni Edward sa malamig na tiles ng ospital. Hindi siya umiyak agad. Hindi pa siya pwedeng umiyak. May 9 na kapatid siyang kailangang sandalan siya. Sa lamay, tila nawala ng kulay ang mundo. Tahimik ang bahay. Ang dating puno ng tawanan ay napalitan ng bulungan at hikbi. Ang bunso, yakap ang litrato ng tatay nila. Si Linda, tulala lang, nakatitig sa kabaong. Si Julio, pilit pinipigilan ng luha. At si Edward, siya ang nag-aasikaso. Siya ang kumausap sa punerarya. Siya ang tumanggap ng mga bisita. Siya ang nagbibilang ng abuloy. Habang ang puso niya unti-unting nadudurog. Isang gabi, nang makaalis na ang mga tao, lumapit siya sa kabaong. Tahimik, tanging tunog ng electric fan ang maririnig. Tay. Mahina niyang tawag. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, tuluyan ng bumigay ang kanyang mga luha. Ako na po ang bahala sa kanila. Hindi ko alam kung paano. Pero hindi ko sila papabayaan. Pangako. Huminga siya ng malalim. Sana gabayan niyo kami ni nanay. Hindi ko sila kaya palangayin mag-isa. Pero kakayanin ko.
Para sa inyo. Hinawakan niya ang malamig na salamin ng kabaong ng kanyang ama at doon niya tuluyang tinanggap. Hindi na siya panganay lang. Siya na ang tatay. Sa tulong ng mga abuloy at kaunting naipon, nairaos nila ang burol. May kaunting natira. Habang binibilang ni Edward ang perang yun sa mesa, tahimik ang mga kapatid na nakatingin sa kanya. Kuya, saan natin gagamitin yan? Tanong ng isa. Hindi nagdalawang isip si Edward. Para sa pag-aaral nyo. Tahimik ang lahat. Walang reklamo. Walang nagtanong. Dahil alam nilang mula noon, bawat sentimo ay hindi na para sa luho, kundi para sa pangarap. At sa gabing yun, habang ang lahat ay natutulog, mag-isa sa labas si Edward, nakatingala sa langit. Tay, bantayan mo kami, ha? Mahinang umihip ang hangin sa bakuran. At sa kabila ng sakit, isang bagong responsibilidad ang isinilang. Mas mabigat, mas mahirap, pero mas mahalaga. Kuya, miss ko na si tatay. Sabi ni Linda habang umiiyak. Gusto ko na siyang mayakap. Yakapin mo na lang muna ang litrato ni tatay. Hindi kayang gawa ng paraan ni kuya ang pagbalik niya eh. Sabi ni Edward sa kapatid. Natawa naman ang kanyang kapatid at niyakap siya. Mahirap para kay Edward ang mga nangyari. Pero sinubukan niya pa ring lumaban. Naging kakambal niya yata ang sakit dahil sa pagod at puyat. Naging worth it naman dahil nakapagtapos si Edward ng summa cum laude pa. Congratulations, Kuya! Bati sa kanya ng mga kapatid. Hindi inaasahan ni Edward na may pasurprise pala ang mga kapatid niya sa kanya. Hindi na dapat kayo naghanda. Sabi ni Edward sa mga kapatid. Kuya, pambawi man lang namin sa'yo. Sabi ni Jake. Kuya, ako na ang susunod. Huwag kang mag-alala dahil magiging doktor ako kagaya ng pangako ko kay tatay. Sabi ni Julio. Napangiti naman si Edward at natouch sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Sa isang araw na yon ay kinalimutan muna nila ang problema nila at nag-focus lang sa pag-graduate ni Edward. Nag-board exam si Edward at sa awa ng Diyos ay nakapasa siya. Pang-second pa siya sa mga passers kaya maraming humanga sa kanya. Dahil sa katalinuhan at kabutihang mayroon si Edward ay natanggap agad siya sa isang public school bilang high school teacher. Dahil siya pa lamang ang nakatapos, siya muna ang nagpapaaral sa mga kapatid. Hindi madali para kay Edward, pero kaya naman niya at nakakapagtabi pa rin siya ng savings para in case na mangailangan ng pera ay may pagkukunan siya. Claire, hindi ko gusto yung ginawa mong kalokohan sa school. Sabi ni Edward sa kapatid na babae. Nagiging estudyante niya kasi ito kapag lipatan ng room. Hindi porket ako ang guro mo sa English ay magyayabang ka na ng ganun sa mga kaklase mo. Hindi tinuro sa atin ni tatay na maging mayabang. Sorry po, kuya. Sagot ni Claire at napayuko. Hindi na po mauulit. Claire, ayoko lang kasi na may masabi ang ibang tao sa'yo, okay? Sana huwag kang magtanim ng galit kay kuya. Sabi ni Edward bago magpahinga ng malalim. Sige na, magpahinga ka na. Tumango ang kapatid ni Edward. Si Edward naman ay ginawa muna ang lesson plan niya bago rin magpahinga. Naging routine na ni Edward ang pagiging guro, kapatid at ama sa mga kapatid niya. Tuwing weekend naman ay inaasikaso niya ang mga tanim nila sa bukid. Ayaw kasi ni Edward na mapabayaan ang natitirang kayamanan ng kanyang mga magulang. Lumipas ang mga araw na paulit-ulit na buhay ni Edward hanggang sa mapagtapos niya ang sumunod sa kanya na si Julio. Ang kurso ng kapatid niya ay Sima naman. Congratulations, Julio! Sabi ni Edward sa kapatid. Masaya ako nakapagtapos ka at nakaraos. Dahil sa iyo po yun, kuya. Sagot ni Julio. Katulong mo na ako sa pagpapaaral sa iba pa nating kapatid. Kagaya ni Edward, nakasampa agad si Julio sa barko at nagsimula sa trabaho niya.
Medyo naging magaan kay Edward ang mga gastusin dahil katulong niya si Julio sa pagpapaaral sa 8 pa nilang kapatid. Next year nga ay may graduating na naman sila. At iyon nga, si Linda. Doktor naman ang kinukuha ni Linda dahil gusto nitong gumamot ng mga tao. May bayad man o wala. Kuya, ang lakas ng bagyo rito sa dagat! Sabi ni Julio na kausap nila sa video call. Nakakatakot ang alon pero kaya pa naman. Julio, mag-iingat ka dyan. Alalang sabi ni Edward. Huwag ka murang lalabas sa loob at baka matangi ka ng alon. Oo kuya, tugon ni Julio. Kapag nakadaong kami, magpapadala ako sa inyo para may pambili kayo ng grocery. Sige na, patayin ko na ang tawag. Bye! Nang mamatay ang tawag, ay inaya ni Edward ang mga kapatid na ipagdasal ang kanilang kapatid na si Julio dahil sobrang nag-aalala talaga siya para sa kapatid. Lumipas ang mga taon at sunod-sunod na nakapagtapos ang iba pa nilang mga kapatid. Hanggang sa 3 na lamang ang natitirang nag-aaral sa kolehiyo. 7 na silang nakapagtapos at lahat sila ay may tagumpay sa buhay. Pinatunayan nilang kahit sama-sama nilang pinaghahatian ng pagsusumikap ay posible ang pag-angat. Lumaki ang kanilang sakahan dahil nadagdagan nila ang lupain at naipagawa rin nila ang kanilang tahanan. Ang bawat isa ay nagsimula na ring magtayo ng sariling bahay sa tabi mismo ng tahanan ng kanilang mga magulang. Si Edward, kahit may sarili ng pamilya, ay hindi nagbago. Patuloy niyang inuuna ang kapakanan ng mga kapatid. Naniniwala siya na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang sa kayamanan kundi sa pagtutulungan at pagmamahal sa pamilya. Habang umaasenso sila, nananatili silang mapagkumbaba at hindi nalimot ang pinagmulan. Muli pang lumipas ang panahon at sa wakas ay nakapagtapos na rin ang 3 natitirang kapatid. Nakakatuwang tingnan kayo sa inyong mga uniforme. Nakangiting sabi ng asawa ni Edward, puno ng paghanga sa magkakapatid. Dahil kaarawan ngayon ng kanilang tatay, kaya naman maagang maaga pa lang ay abala na ang magkakapatid. Isa-isang pumarada ang mga sasakyan sa lumang bakuran. Ang parehong bakuran kung saan sila dati nagtatakbuhan habang sumisigaw ang tatay nila na, "Hoy! Baka masira ang tanim!" Ngayon, tahimik ang paligid, pero ramdamang kakaibang saya. Sigurado akong nakangiti na naman si tatay dyan sa taas. Nakangiting sabi ni Julio habang inaayos ang dala niyang kahon. Ngumiti si Edward, saglit na napatingin sa langit. Oo, at ngayon, may ipapakita tayo sa kanya. Hindi agad sinabi kung ano yon, pero makikita sa mga mata nila. May sorpresa. Sa mesa, nakalatag ang mga paborito ng tatay nila. Inihaw na isda, adobo, pansit, at ang paborito nitong kakanin tuwing may okasyon. Parang birthday party talaga. Sabi ni Linda habang inaayos ang cake. May nakasulat dito, "Happy birthday, Tay." Tumahimik sandali ang lahat, tapos biglang aya ni Edward. O tara na, punta na tayo kila tatay at nanay. Dali-dali naman nilang inayos ang pagkain para dalhin sa sementeryo. Pagdating sa sementeryo, tahimik dito. Pero tila mas buhay ang paligid. May tent at doon nila nilatag ang pagkain at cake na may sinding kandila. Happy birthday, Tay. Sabay-sabay nilang bulong. Pagkatapos kumain at magkwentuhan, nakatingin ang magkakapatid. May napagkasunduan sila bago pa man sila umalis ng bahay. Isang sorpresa. Isang pangako na gustong tuparin ngayong araw. Tahimik silang naghanay-hanay sa harap ng puntod. Ngayon lang muling nakita ng lahat ang 10 magkakapatid na magkakatabi. Mula panganay hanggang bunso. Unti-unting umatras ang mga asawa at anak. Tila ramdam na may mahalagang sandali na magaganap. Humakbang si Edward sa unahan. Ngayon lamang napansin ng ilan. Hindi sila nakasuot ng pangkaraniwang damit. Suot nila ang bunga ng kanilang mga sakripisyo. Edward, nakasuot ng maayos na barong. May ID lace sa leeg. Nay, Tay, Edward Castillo po. Huminga siya ng malalim. Summa cum laude, licensed professional teacher. Isa na pong head teacher sa pampublikong paaralan. Marami na pong batang natutulungan.
Mga batang, kagaya naming minsang nangarap lang. Saglit siyang napangiti. Tinupad ko po ang pangarap ni nanay at ang bilin mo tay. Lumapit si Julio. Suot ang uniforme ng isang marino. Julio Castillo po, cum laude. Matatag ang tindig. Isa na pong chief officer sa barko. Nakapagpatayo na po ako ng bahay para sa pamilya natin. At sa bawat paglayag ko, dala ko ang pangalan ninyo. Linda, nakasuot ng puting coat. May stethoscope sa leeg. Linda Castillo po, magna cum laude. Isa na pong ganap na doktor. Ngumiti siya habang nangingilid ang luha. May sarili na po akong maliit na klinika sa probinsya. May mga pasyente po akong ginagamot kahit walang bayad. Kagaya ng itinuro nyo, tay. Mike at Cesar, sabay silang humakbang. Naka-uniforme ng pulis. Sabay sumaludo. Mike Cesar Castillo, police officer. May mga operasyon na po kaming matagumpay na pinangunahan. Pinoprotektahan po namin ang mga pamilya. Kagaya ng pagprotekta nyo sa amin noon. Christina, suot ang malinis na chef coat. Christine Castillo po, cum laude. Isa na pong executive chef. Ngumiti siya. Nagluluto na po ako para sa malalaking hotel. Pero ang paborito ko pa rin pong ihain, ang adobo ninyo, tay. Bianca, matikas, naka-blazer. Bianca Castillo po, summa cum laude, top-notcher sa bar exam. Diretso ang tingin niya sa puntod. Isa na pong abogado. May mga kaso na po akong napanalo para sa mga magsasakang inagawan ng lupa. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Hindi na po mauulit ang nangyari sa atin. Jake, naka-pilot uniform. Jake Castillo po, magna cum laude, isa na pong piloto. Ngumiti siya. Nakarating na po ako sa iba't ibang bansa. Pero ang pinakaunang lupang gusto kong balikan palagi, yung bukid natin. Claire, suot ang engineer vest. Claire Castillo po, summa cum laude, licensed engineer. Ako po ang nagdisenyo ng mga bahay natin at ako rin po ang nagpaayos ng irigasyon sa bukid. Lara, huling humakbang si Lara. Nakabarong at may dalang lesson planner. Lara Castillo po, summa cum laude, licensed professional teacher, kagaya ni Kuya Edward. Ngumiti siya. Dalawa na po kaming guro sa pamilya. Hindi na po mawawala ang pangarap ni nanay. Tapos, sabay-sabay silang tumindig. Sabay-sabay silang sumaludo. Sabay-sabay nilang sinabi, "Happy birthday po, tay. Natupad namin." Tahimik ang paligid. Tanging hangin ang maririnig. Lumapit si Edward at marahang hinaplos ang marmol na lapida. "Hindi namin pinabayaan ang bukid, tay. Lumaki pa po ang ilang ektarya. At mas lumaki pa ang pamilya." Lumapit ang mga asawa at anak. Isang malaking pamilya ang nakatayo sa harap ng puntod. Hindi na sila yung mga batang tulala sa lamay. Hindi na sila yung mga kapatid na nag-aagawan sa huling piraso ng ulam. Sila na ngayon ang bunga ng sakripisyo. At sa araw ng kaarawan ng kanilang ama, hindi sila nagdala ng regalo. Sila mismo ang naging regalo. Tahimik ang paligid matapos silang magpakilala isa-isa. Parang hinihintay ng hangin ang huling salita. Lumapit si Claire. Marahang hinawakan ng malamig na marmol na puntod. "Nay, tay, wala man ho kayo sa tabi namin ngayon." Mahina, ngunit malinaw ang kanyang tinig. "Pero ramdam naming nakabantay kayo sa bawat hakbang namin. Sa bawat desisyong ginagawa namin. Parang naririnig pa rin namin ang mga payo ninyo." Saglit siyang napapikit. "Hindi po kami nag-iisa." Unti-unting lumapit si Cesar. Nakatayo ng matikas ngunit may bahid ng luha sa mga mata. "At kahit ganito ang narating namin," dagdag niya, "pangako po, hindi namin masisira ang samahan naming magkakapatid. Walang inggitan, walang lamangan, walang iwanan."
Tumango ang lahat dahil alam nilang iyon ang tunay na pamana ng kanilang mga magulang. Hindi lupa, hindi pera, kundi pagkakaisa. "Picture muna!" Sigaw ng isa sa mga asawa. Pilit na pinapagaan ang mabigat na sandali. Nagtawanan ng mga magkakapatid. Nagtipon sila sa harap ng puntod. Magkakatabi, magkakapit balikat. Sa likod nila, ang dalawang lapida. Sa harap nila, ang kinabukasan. Isang larawan na hindi lang basta litrato, kundi patunay. Pagkatapos noon, isa-isa nilang ipinakilala sa puntod ang mga taong kasama nila ngayon sa buhay. Mga asawa, kasintahan at mga anak na hindi na inabutang makilala ng kanilang mga magulang. "Magmano muna kayo kay lolo at lola," biro ni Julio sa kanyang anak. May mga batang nagmano sa malamig na lapida at sa sandaling yun parang muling nabuo ang pamilya. Habang papalubog ang araw, napansin ni Edward kung gaano kalayo ang narating nila. Dati, sila yung mga batang umiiyak sa lamay. Ngayon, sila na ang mga taong may kanya-kanyang tinatayuan sa lipunan. Masaya sila sa mga narating nila. Pero mas masaya sila dahil alam nilang pinalaki sila ng tama. Hindi sila naging mayabang. Hindi sila naging sakim. Hindi sila nagkanya-kanya. Kahit may mga kanya-kanya na silang pamilya, bahay at responsibilidad, nanatili silang magkakapatid na nagkukumustahan sa isang tawag lang. Kung may tampuhan man, hindi pinatatagal. Dahil alam nilang sa oras ng pangangailangan, wala silang ibang matatakbuhan, kundi ang isa't isa. At sa harap ng puntod ng kanilang mga magulang, muling pinagtibay ang isang pangako. Ano man ang mangyari, mananatili silang buo. Dahil iyon ang tunay na pangarap ni tatay at nanay. Hindi lang ang magtagumpay sila, kundi manatili silang pamilya. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.